Pag-usapan naman po natin ngayon ang fish amino acids or ang tinatawag namin na FAA. Ang gamit naman po nito ay nagpapalago po ng mga dahon at sanga ng ating mga pananim. Ito po ay katas ng binurong isda. So ito tayo po mga farmers na into fishing, marami po tayong magagawa dun sa ating trash, dun sa ating mga tinatapon. Buburuhin po natin yung mga laman loob, yung mga tinik at mga ulo ng isda para po natin makuha itong katas na kailangan po natin. Ito po ay mayaman sa sari-saring elemento at amino acids at nagtataglay din po ng calcium na nakakatulong po sa ating mga halaman pati po sa ating mga kahayupan. Paano po natin gagawin ang ating FAA? Lahat po ng ating tinatapon, yung mga laman loob, mga tinik, ito po ay kunin natin. Ang ratio po nito ay 1 kilo ng ating mga tinik at laman loob, hahaluan po natin ng 1 kilo ng molasses. Iimbak po natin ulit ito sa isang banga o sa isang plastic at tatakpan po natin, ilalagay po natin sa isang madilim at malamig na lugar. After 20 days po natin maka-harvest ang ating FAA. Paano po ang paggamit nito? Katulad din po ng iba nating concoctions, 2 tablespoons po sa kada litro ng tubig or 2 lata ng sardinas sa kada backpack po na 16 liters. Spray po natin to sa ating mga halamanan once a week. Maganda rin pong kasama po ng FPJ to kapag ini-spray para mas mapalakas po natin at mas maparami po ang mga good bacteria sa ating kapaligiran. So sa hayop naman po, nilalagay po rin namin to sa tubig para po mas malakas sila, pang vitamins kasi nga po rich to in amino acids. So pwede po natin itong gawing substitute sa mga synthetic vitamins na nakasanayan po nating binibili dati. Maganda po itong FAA kasi po makakatulong po tayo sa waste management. Yung pong mga nagpo-food processing na mga fish products, meron pong paggagamitan yung kanilang mga tapon. Sa palengke po, imbis na nagka-clog lang po yung mga drains nila at saka malansa at nilalangaw, meron na pong katulad nating mga farmers, mahihingi po natin yun at mapuput po natin to good use yung tapon po natin sa ating mga palengke. Ang isa pa nating concoction na napakasimpleng gawin at malaking tulong sa ating farm ay ang fermented fruit juices naman o FFJ kung tawagin. Ang paggawa po nito ay very similar po dun sa FPJ kung naaalala po ninyo yung mga halaman po na ating binuro. Ito naman po mga prutas, matatamis na prutas because ang kailangan po nating makuha dito ay yung potassium. So mamimili po tayo ng matatamis at magagandang klase ng mangga, bayabas, avocado, or yung mga hinog na squash, at yun po ang ating gagamitin. Ang fermented fruit juices naman po ay mga binuro na mga katas ng prutas. Ito po ay mayaman sa vitamina, at saka sa enzymes, at saka sa hormones na kailangan po natin doon po sa changeover stage po ng ating mga halaman kapag magpa-flowering na po sila hanggang fruiting para po mas malalaki at mas matatamis po ang mga bunga na ating makukuha. Sa hayop naman po, binibigay rin naman po namin to as alternate sa aming FPJ para po dun sa mga nakukuha nga po mga enzymes at saka hormones sa FFJ. Kasi po ang FFJ ay natural din po na growth promotant at nagpapalakas din po sa ating mga hayop. As I said po kanina, ang paggawa po ng FFJ ay similar po sa paggawa ng fermented plant juices or yung FPJ. Para po dun sa mga hindi nakapanood ng ating nakaraan na episode, ang simpleng-simple lang po ang paggawa ng FFJ ngayon. Tayo po ay pipili ng magaganda at saka matatamis na prutas. Huwag po tayo pipili ng bulok kasi po kung ano po yung characteristic na ginagamit po natin sa pag-ferment, yun din po ang ibabahagi natin. So pipiliin po natin yung magaganda nating prutas at matatamis para yun din po ang mga bunga na ating makukuha. Ideally po, let's say, i-spray po nyo sa mga manggahan or let's say sa mga tsikuhan or sa mga langka. Ang ideal po, ang gagawin po na ninyo na FFJ, ayun din pong mga bunga na nakuha natin mula doon na napagpiliin natin na maganda.
Pero in general po, kung gagawa po tayo ng FFJ, pwede po natin ipagsama-sama yon, mga prutas na mangga, chiko, kalabasang hinog, avocado, yun po ang pagsasama-sama natin. Paano po natin gagawin ang FFJ? Gagayatin po natin yung mga prutas. Ang ratio po noon ay 1 kilo na fruits tapos 1 kilo molasses. Simpleng-simple lang po, paghahalo ulit natin yung ginayat na mga prutas at yung 1 kilo na molasses, iimbak po natin sila ulit sa isang earthen jar, banga, or sa plastic at itatago po natin ulit sa isang madilim at malamig na lugar. After 7 days, hahanguin na po natin at yung katas na yon, yun po ang ating FFJ. Paulit-ulit po nating sinasabi na iimbak po natin yung ating fine-ferment na mga prutas at halaman sa isa pong madilim at malamig na lugar. Yun po ang perfect environment para po dumami itong mga microorganisms. Ganon din ulit po ang gamit. Napakasimple lang po parati ng ating formula sa natural farming. 2 tablespoons po ng ating FFJ sa 1 litrong tubig or 2 litro or 2 lata po ulit ng sardinas kada 16 liters na backpack. Yun po ang ginagamit natin na dami po ng ating concoction sa tubig sa pag-spray. Kailan po natin gagamitin ng FFJ? Ito po ay during the changeover period. Yung stage po na bago po sila mag-flower hanggang po sa namulaklak na may bunga hanggang harvest. Isa-spray po natin yan once a week sa ating mga halamanan. Sa atin naman po mga hayop, ito po ang ginagamit naming alternate sa aming drinking water, alternate po sa aming FPJ at saka OHN. Bakit? Dahil po sa mga vitamina at saka sa mga enzymes at saka growth hormones na nakukuha po sa ating fermented fruit juices. So maigi po siyang gamitin sa ating mga halaman, hayop at pati po sa ating mga tao para po nga sa isang natural na vitamins and growth promotants para pagpapalakas ng ating mga hayop, halaman at pati po tayong mga tao. Ang isa pang magandang concoction na ginagamit ay ang tinatawag na Calphos. Sa mga halaman, ito naman ang nagbibigay ng calcium at saka phosphate. Sa hayop naman, in addition sa mga breeders, ito ay nakakapagpadami ng kanilang gatas. Itong Calphos na to, tinutulungan niya ang halaman sa pagbuo ng reproductive organ. Sa tulong ng Calphos, ang available nitrogen sa tanim ay magagamit dun sa pagde-develop ng mga bunga. Pinatitigas nito at saka pinatatatag ng calcium yung mga halaman dahil iniimbak nito ang mga sustansyang kinakailangan para maging foundation at magamit ng ating mga halaman. Malaking tulong nito sa yung sa pagbabago-bago ng weather, yung pagbabago ng init at lamig kasi ito ay nag-work na anti-stress sa mga halaman. So maski na sa mga hayop, ganun din, anti-stress din ito. Maganda na naman tong Calphos kasi ang kukunin na naman natin ay yung mga tinatapon lang. So let's say, gumawa kayo ng mga bulalo or kumain kayo ng manok, naglaga kayo ng manok. So meron tayong mga buto. Ilaga po natin ulit ito ng mga isang oras. Ang kailangan po natin kasing gawin is matanggal natin yung laman at mga taba dun sa buto. Once natanggal na po natin yung mga laman at saka taba dun sa buto, i-air dry po natin yon. Kapag tuyo na po sila, atin po silang iihawin hanggang po sila ay maging parang uling. Ito po ay lalagay natin ngayon sa isang container. Kami po ang gamit namin ay isang plastic container. At ito po ay lalagyan natin ng 5 galong suka. So, dun po sa 2 kilong buto na ating nilaga, binroil, ginawang parang uling, hahaluan po natin to ng 5 galong suka. Cocoa vinegar, yung wala pong chemicals na klaseng suka po ang gagamitin natin. Lalagay po natin to sa isang madilim at malamig na lugar, imbak po natin siya ng 30 days. After 30 days, ma-harvest na po natin yung liquid at yun na po ang ating Calphos. Yun na naman, simpleng-simple ho ang ating formula.
2 tablespoons sa kada litro ng tubig at ganun ulit, 2 latang sardinas po sa kada 16 liters na backpack. Just to make clear po, yung backpack, yun po yung ginagamit natin na pang-spray po, yung backpack po kasi po, kinakabit po sa likod yan ng magsasaka, yung pong ginagamit niya na pang-spray sa mga halamanan. Sa hayop po, nilalagay po ulit namin siya sa drinking water, ganun din, 2 tablespoons kada litro ng tubig para po anti-stress at saka po para sa mga breeders, sa mga, let's say, may mga inahin na baboy, para po pampadami ng kanilang gatas. Tapos sa growing stages naman po ng mga manok at mga biik, ito po ay anti-stress at saka nagpapalakas po sa kanilang mga buto. Ayan po. Thank you po na nagstay kayo with us. Meron na naman po tayong 4 na discuss na concoctions na ginagamit natin sa natural farming. Kung meron po kayong mga tanong or meron po kayong mga hindi na isulat or gusto nyo po ng mas madetalyang panunood ulit, ina-upload po yan ng Mag-Agri Tayo sa kanilang YouTube account. Tapos kami rin po, ina-upload rin po namin sa Mag-Agri na Facebook. Thus, you can email us at info@solraya.com or you may call us at 0917-847-2639. Tapos, lahat po na activities natin, maski na po sa natural farming, mababasa nyo rin po sa aming website, yung solraya.blogspot.com. At kung gusto po nyo makipagtalakayan sa iba pong natural farmers, join nyo po kami sa e-group namin sa Yahoo. Join lang po kayo sa Philippines for Natural Farming Inc. One word lang po yon sa Yahoo Groups. Meron din po kaming Facebook account, yung Philippines for Natural Farming, Inc. Join lang po kayo. In the next episode po, gusto po namin kayo i-take ng journey sa aming pag-aalaga po ng native na pigs. Mag-upisa po tayo sa piglets na makikita nyo po na ayaw po nilang galawin yung kanilang grains. Ang gusto lang po nila talaga ay mga kangkong, mga azola, kamote, kung ano po talagang kinagisnan nila, yung kanilang talagang environment. Yun po ang ating ipapakita at para maibalik po nating lahat sa ating mga hayop at sa ating mga farm, ang natural na pag-aalaga ng hayop. Abangan po ninyo itong magiging episode kasi ang pagtatalakay po natin ay mula po sa mata ng isang farmer, sa backyard farmer. So, hindi po yung mga commercial na malalakihan. So, yung maliliit po ang kapital, doon po natin pwedeng talakayin ang point of view. Tapos po, makakapagbigay po tayo ng malinis na pagkain sa ating mga lamesa at matutulungan pa po natin ang environment sa malinis na pag-aalaga ng hayop.